Napanganga si Sandra sa tanong ng empleyado ni Grayson na kung mag-on na nga ba sila ng boss ng mga ito. Alangan naman sabihin niyang asawa niya. That's not a good term. Because they do not think of it as they were a couple. We're waiting po. Naiinip na tanong ng isa. No, sagot ni Sandra. Do you feel something for him? No, I think. Hindi ka sure. Di baka meron nga. How do you both meet? My father was a stockholder of the company. Sagot ni Sandra, na kinatahimik ng iba sa gulat. Talaga? Wait, you mean may shares ka sa kumpanya ngayon? Seriously, hindi ako makapaniwala. Kaya pala close kayo. Childhood friend? No. Diretsong sagot niya. Napansin naman niyang interesado ang iba sa kanya. Magrereklamo na sana siya, kaso wag na lang. Nag-e-enjoy din naman siya kaya nakakatulong rin iyon. Para mawala ang awkwardness niya. Pampalipas oras na rin. At para may kasama siya at makalimutan ang madilim na kagubatan. Miss Sandra, lahat kasi kami kilala namin ng isa't isa. Kaya gusto naming magtanong sa'yo kung ayos lang. Mahinang tanong ng isa. Natawa na lang siya saka tumango ng dahan-dahan. Miss Sandra, did Sir Grayson court you? Umiling lang siya saka tumingin kay Grayson. Do you like him? Yes, I mean, as a friend. Sagot niya saka nakangiti ng pilit. You really mean you like him? No more denials. Hindi naman kayo friends. Biglang sabat ni Daniel na nakatayo na pala sa likod niya. Hindi niya alam kasi sunod-sunod siyang tinanong ng mga kasama ron. Sinuan doon si Grayson at malamang narinig nito iyon. You really like him? Tanong ulit ni Lucas. Tumingin naman si Sandra sa paa niya na kunwari gagalawin. Lumaki naman ang mata ni Daniel nang makuha kung anong nais niyang gawin. Tama na pare, huwag na natin tanungin yan, baka pagod na si Sandra. Lagot na naman tayo kay Grayson. Mahinang sabi ni Daniel kay Lucas, pero dinig na dinig niya. Napangiti na lang siya saka tumayo. Let's take a rest na. Anunsyo ni Raven na nasa likod ni Grayson. Nagsitayuan naman ang iba. Naalala naman ni Sandra na wala pala siyang tent at kung sa labas siya matutulog. Mas lalong hindi pwede dahil sa takot niya. Miss Aguilar, can I share a tent with you? Tanong ni Sandra kay Jenny. Nagkamot naman ito ng ulo saka ngumiti sa kanya. Miss Sandra, kasi kami ang magkatabi ni Mika. Wala kasi akong tent saka dun sila matutulog. Turo niya kay Daniel at Lucas na kumakaway pa sa kanya. Saka pinasok ang dala nilang comforter. Nilingon naman niya si Grayson na nakapamulsa lang. Wala ba tong balak na bigyan siya ng tent? Kainis? Sa bagay, sanay naman si Sandra sa trato ni Grayson sa kanya. Naglakad naman siya palapit sa tent nila Mika at Jenny. Miss de Guzman, wala ka ng choice kung ayaw mong kagatin ka ng mga lumilipad sa paligid. Kaya dun ka na kay Grayson. Wala ka ng choice, as in wala na. Wika ni Daniel, saka tinuro si Grayson. At kunwari tinatakot siya, at epektibo naman yon. She was indeed scared. Ano? Me? Sleeping in a tent with him? Nahihibang ka na ba? No, we're not. Di ba yan ang gawain ng mag-asawa? Wika nito na binulong pa ang salitang mag-asawa. Natigil na naman siya sa narinig. That's not even an excuse. Buti na lamang at walang nakakarinig. Bye! Paalam ng dalawa. Naiwan naman si Sandra, saka nagmamadaling lumapit kay Grayson. Grayson, pwede kang lumipat ng ibang tent? Why would I? That's my tent. Sana ka matutulog. Sa loob ng tent ko. Ayoko nga. Okay, I'll sleep outside. You can sleep inside. Napamaang si Sandra sa sinabi ng binata. He's a gentleman, no doubt. But she's not into him. That's impossible. Get in. Utos nito sa kanya, kaya pumasok naman siya sa loob ng tent. She was scared. Kaunting kaluskos na tatakot na siya. Nang maayos ang sarili ay nahiga siya. Habang tinitignan ng anino sa labas ng tent, hindi siya mapakali. Nakahiga siya pero nakikiramdam siya sa paligid. Grayson was still awake. Nanguhuli ng lamok kasi lakas makahampas nito sa balat niya. She feels guilty. Siya na nga ang nakikitulog, pinalabas pa niya ang binata. Malaki naman ang tent, kasya naman siguro sila doon. Kinuha niya ang bag niya at bag ni Grayson, saka hinati ang buong espasyo ng tent. Tumayo siya pagkatapos may iayos ang loob ng tent, saka lumabas at tumabi sa inuupuan ng binata. Grayson,
Tawag ni Sandra. Lumingon naman ito sa kanya. Umupo siya sa tabi nito, saka inayos ang paa na nasugatan. "Can't sleep?" tanong nito. Tumango lang siya, saka tumingala sa mga bituin. "Nakakatakot sa loob, baka may pumasok na kung ano." "Tinatakot mo lang ang sarili mo." Nakangiting wika nito. Sumimangot naman siya, saka umayos ng upo. "You can sleep with me inside." Wika ni Sandra na kinagulat ni Grayson. Seryoso ba siya? Yes, she is. That attitude of hers na hindi nag-iisip. "Aren't you scared of me?" "Mas natatakot ako sa paligid kaysa sayo." "Then, aren't you scared that I may do something wrong to you?" Panunuksong wika nito. Nanayo naman ang balahibo niya at hinampas ito. "Ano bang sinasabi mo?" Galit na wika niya. "You're beautiful, pretty, cute, soft lips." Tumigil si Grayson sa pagtingin sa labi ni Sandra sa ngumiti. "Huwag ka nga mag-iisip ng ganyan. Isa pa, babatuhin talaga kita." Sita ng dalaga. "Ikaw na nga ang pinapatulog eh." Reklamo niya. Sabay dahan-dahan siyang tumayo at pagtingin niya sa tent, nasa loob na si Grayson na nakahiga na habang nasa tiyan ng dalawang kamay. Ang bilis nun ah." "Pasok na," sambit ni Grayson. Nilagay naman niya sa baba ang lamp na dinala niya kanina paglabas niya, saka pumasok. "Just don't take this, okay?" Paalala niya, sabay lagay ng pagitan sa kanilang dalawa. "Just sleep. I know how to keep my word." Mainang bulong nito na halatang inaantok na. Alam daw nito kung paano magtago ng lihim. Mukhang tama naman. Sekreto nga na kasal na kami ay tinago niya. Kaya ayan, hindi na niya naalala sa sobrang galing magtago. Ilang oras na ang pinakikiramdaman ni Grayson ng paligid. Hindi siya inaantok. Iisipin pa lang niyang katabi niya ang dalaga, ay umiiba na ang ihip ng hangin. Tumagilid siya at humarap dito. An angelic face but a scary attitude. She's unpredictable. Yung babaeng hindi mo akalaing ganyan ang pag-uugali matapos ang maraming pinagdaanan. Bakit kaya hindi niya ito hinanap pagkatapos ng kasal? How was sure right then na malungkot ito gaya niya. But he forgot about it as time flies. Dahil sa kumpanya na focus ang atensyon niya. Hindi niya napigilan ng sarili na hawakan ang pisngi ng dalaga. Hinawi ang nakatabing na mga buhok sa mukha nito. Saka dahan-dahang hinaplos ng mga daliri ang mukha niya. Napangiwi siya nang maisip ang isang bagay. Nakatulugan na ni Grayson ang pagtingin sa mukha ng dalaga. All of a sudden, he looks at Sandra like it was his first time to see her beauty. A flash of a camera wakes him up and realized that he's not away from Sandra anymore. Magkayakap na sila sa isa't isa at mayroong isang taong kumuha ng larawan nila habang natutulog. Nakayakap sa kanya si Sandra at nakaunan sa balikat niya habang nakayakap rin siya rito. Paano naging ganun ang forma nila nang hindi niya alam? Malikot siya matulog at siguradong ang katabi rin. He looks at Sandra na mahimbing pa rin natutulog. Nilingon niya ang tao sa labas pero wala na ito roon. Gumalaw naman si Sandra at dumilat saka nagulat nang makita ang itsura nila. Mabilis na kumilos ito at lumayo sa binata. Saka ito kumislot dahil nagalaw malamang ang sugat sa paa. Kita naman ang pagkadismaya sa mukha ni Grayson. Saka tumikim. Did I hug you?" Utal na tanong ni Sandra. Tumangulang si Grayson, saka napakamot sa ulo at umupo. "Why, gawain naman yan ng mag-asawa, di ba?" "Are you saying, wait, iyan ang isang kahibangan na narinig ko. I don't have feelings for you." "What if I have feelings for you?" Pinutol na ni Grayson ang sasabihin ni Sandra. Saka lumapit sa pwesto nito. Grayson, what are you doing?" Nauutal na tanong ni Sandra. "What if we start over again, knowing each other and..." "Alam mo ba ang sinasabi mo? May seya ka na, di ba?" Agad na tanong ni Sandra habang umiiwas ng tingin sa binata. "We're over. Paulit-ulit ka lang." "Ako pa talaga?" Sagot nito. "Hoy!" Napaigda ng dalawa nang may kamay na bumato sa tent nila at sumigaw. "Kay aga-aga nag-aaway kayo. Bangon na!" Rinig nila ang sigaw ni Lucas. "Lumabas ka na nga lang," sabi ni Sandra. Tumingin naman sa kanya si Grayson. "You should too. Your breath smells bad," sabi nito. Saka binuksan ng tent at naunang lumabas. Inamoy-amoy naman ni Sandra ang hininga niya. "Hindi naman mabaho ah. Kainis talaga kahit kailan." Wika niya.
Saka dahan-dahan ang tumayo at sumunod palabas. Paika-ika naman siyang naglakad dahil masakit pa rin ang kaunti ang sugat niya. Nakatingin naman sa kanya ang ibang naroon na nagtatanong. "Good morning, Miss Sandra." Bati ng iba. Lumapit siya sa washing area. Naabutan pa niya si Grayson roon na nagsisipilyo. Kukunin na sana niyang nalagyan niya ng mga gamit niya nang biglang iharang ni Grayson ang kamay niya na hawak ang toothbrush niya at nilagyan nito iyon ng toothpaste. Nagulat naman siya, saka tumingin rito. Tumaas lang ang kilay nito na nagsasabing kunin niya iyon. "Salamat," nawika niya. She feels strange today. Dati inaaway niya ito kapag nakikita niya. Pero ngayon, she's starting to feel like Grayson was always right beside her. Which is not good. Bakit nga ba ito biglang bumait sa kanya? Sabay silang nagsipilyo. Malikot naman ang mata ng iba at sila ang tinitignan mula sa pwesto ng mga ito. Sino bang hindi magtataka? Magkatabi silang natulog kagabi. At si Grayson pa ang naghanda ng toothbrush niya. Nang matapos si Grayson ay hinintay pa siya nito. Pagkatapos ay sabay na silang bumalik sa tent nila. "Upo ka muna riyan." Utos ni Grayson sa kanya. Tumango lang siya saka umupo roon. May kinuha naman si Grayson sa loob ng bag nito. Saka bumalik. First aid kit yon. Saka ginamot naman ito ang paa niya. Why he became so caring? Sandra was confused and wondering what's wrong with Grayson. "Han?" Napatingin silang dalawa sa likod niya nang magsalita ang pamilyar na boses. "That's Thea. How did she come here? Paano niya nalaman?" It's 8:30. Siguro'y bumiyahe ito ng madaling araw. "Thea, what are you doing here?" Nakakunot noo at nagtatakang tanong ni Grayson. Saka tumayo at iniwan ang paa niya na hindi pa tapos. Napaismid naman si Sandra saka sumimangot. "I was asking your mom about your whereabouts. I miss you, honey." Sabi pa nito. Saka kunwaring humihikbi saka yumakap. Kumulas naman ito saka tumingin kay Sandra at ngumiti. "Oh my God, Sandra! What happened to you?" Parang gulat na tanong nito, saka sinuri ang sugat niya. "How did this happen to you? Honey, you shouldn't become too harsh to her. Look at her." Pinangangaralan nito si Grayson. Maski siya'y nakakunot rin ng noo. Saka naalala ang pinag-usapan nila nang minsan kausapin siya nito. Well, friends na nga sila, pero hindi naman totoo. "Thea, we already talk about this." Asik ni Grayson. Saka nilapitan si Thea. "I know, Grayson, but you're too much to her. Kawawa siya. I'm sorry, Sandra, for what my boyfriend did to you." "It's fine. Maliit na sugat lang to." "Are you sure? Let me ask someone to clean this." "No need. I can handle myself." "Okay. I am really sorry. If I know better that he'd do such thing, sumama na lang sana ako kahapon. I was too busy yesterday, kaya hindi ako nakasama." Mahinang wika ni Thea. "We already broke up." That line echoed on Sandra's head. Did Grayson lie to her? Tinignan niya si Grayson na may pagtataka, pero umiwas lang ito ng tingin. "It's fine, I'm fine." Sagot niya, saka tumingin kay Thea. "Thank you for your concern pero ayos na ako." "Good thing, Han!" Tumingin ito kay Grayson, saka parang pinagalitan nito. "Let's talk." Seryosong wika ni Grayson. Saka naman ngumiti si Thea at tumayo. "I'll be right back, Sandra. I'm sorry for what my boyfriend did." Diniinan pa talaga nito ang salitang boyfriend. Yumuko na lang si Sandra. Saka siya nang tumapos na mag-ayos sa paa niya. "Let me help you." Napatingala si Sandra nang marinig ang boses ni Sam. He's here too. "Sam?" Umaliwalas ang mukha niya. She looks at Grayson na nakatingin sa kanila. She doesn't know pero sa titig pa lang ni Grayson ay parang mananakit na ng tao. "How did you find us?" Tanong ni Sandra. "I have my ways." Sagot nito. Saka ginamot ang sugat niya. "What happened to this?" Nag-aalalang tanong nito. Saka sinuri ang sugat niya. "Napatid ako sa kahoy." "You should be careful next time." Pag-aalalang wika nito. Tumango lang siya saka tumahimik na. She's wondering kung nasaan na ba si Grayson at Thea. Nakadama siya ng inis nang makita ang babae. Did she already has feelings for Grayson? Ibig sabihin ba, in love na siya sa asawa niya? Did that means that she's now in love? Is it jealous? "Sandra." Napaigtad siya sa pagtaas ng boses ni Sam. Sa kanya ito tinignan. "Something's bothering you? Kanina pa ako nagtatanong pero hindi ka sumasagot."
Wika ni Sam, sabay tingin sa pwesto ni na Grayson. She asked me to come. She said Grayson might hurt you. That's why I came. Let's go. Let's join others. Aniyaya nito. Sumunod naman siya habang dahan-dahan na naglalakad. She was still occupied by the thought of Thea being with him. They're over there. Don't worry too much. Nilingon niya si Sam nang tinuro nito ang pwesto nila Grayson. Nasa may di kalayo ang nag-uusap kasama si Thea. Your eyes tell me everything. Mainang wika ni Sam, pero naririnig niya. Nahiya naman siyang tumingin dito. She's now hiding something from Sam. Does he hates her for that? Sam, may tanong ako. Naisatinig niya sabay tingin sa kaibigan. She needs to ask him. That's very unfamiliar with her. The feelings is confusing her. Tumingin si Sam sa kanya, sa nagtatanong ng mga mata. Do you ever feel like wanting to see a person always? Yung kapag hindi mo siya nakikita, hinahanap mo siya? Kapag nandyan siya, masaya ka, pero malungkot ka kasi may kasama siyang iba. Ngumiti ng mapakla si Sam, saka tumingin sa kanya. Oo. Sagot nito. Naging interesado naman si Sandra. Sa susunod na sasabihin nito. I was having this feeling with someone. Lagi ko siyang gustong makita at masaya. Gusto kong makita yung mga ngiti niya at napakagandang muka. A God's gift to her. But right now, she already had someone, and that broke my heart. But I am happy though. She is happy as I saw it. Dagdag ni Sam, saka tumingin kay Sandra na may malungkot na mga mata. What did you do? Nothing. Sagot nito, saka nagpatuloy sa paglalakad. Humarap pa ito kay Sandra, saka naglakad patalikod. We have the same feelings, but not the way I feel towards her, because she's tied up with the man already. If I confess, she might hate me, or else stay away from me. Dagdag nito, saka naman sumabay sa kanya sa paglalakad sa tabi nito. Hindi naman hibang si Sandra, para hindi maintindihan ang sinasabi ng kaibigan. She stops beside Sam and look at him. You mean? Napatigil din si Sam, saka tumingin sa kanya. Do I have to say it to you? Tanong ni Sam. Tumango naman si Sandra. What would happen next? Nagkibit balikat lang si Sandra bilang tugon niya. Just say it, Sam. Ayoko nang may naglilihim. I like you, Sandra. Napatigil naman si Sandra sa narinig saka tumingin dito. I know we've been friends for 7 years. Hindi ko naman sinadya na maramdaman to. Pagtitigil nito saka tumawa ng mapakla. Takot akong umamin kasi baka lumayo ka. Baka magbago na ang tingin mo sa akin. And I realized the moment I found out about your marriage that being friends would be the best for the both of us. I know you had feelings for him already. And ayoko makipagkompetensya dahil alam ko kung sino mas matimbang dyan. And I want us to be friends. That's why I keep it for too long. Bakit mo naman naisip yun? Kasi minsan sa mga magkaibigan, nagbabago kapag inamin ng lalaki na may nararamdaman siya sa isa. Ayoko lang na magkaganon tayo. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. At ayokong mabago yon dahil lang umamin ako. Wika pa ni Sam. Hindi naman masama maging honest, Sam. Saka bakit naman ako magbabago sa'yo? Masaya akong kasama ka. Kayo rin yung isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Naging sandalan ko kayo nang mawala si Daddy. Nung sobrang lungkot ng buhay ko, hindi magbabago ang trato ko sa'yo. Kaibigan pa rin kita. Isang kaibigan. Pag-uulit na wika nito, saka ngumiti sa kanya. Alam ni Sandra na nasaktan niya si Sam. Sam, sambit ni Sandra, sabay yakap dito. Para rito man lang gumaan ang pakiramdam ng kaibigan niya. Sam, sorry kasi hindi ko masusuklian yung nararamdaman mo. Pero tandaan mo, andito ako lagi sa tabi mo. Mahal na mahal kita bilang kaibigan ko. Alam ko. Sagot ni Sam at yumakap din dito. Mukha naman itong nagtatampo, kaya sumimangot siya. Just kidding. Pitik nito sa noo niya. I want you to be happy with your life, and we're always here for you. Ngayon magana ang pakiramdam ko na nasabi ko na to sa'yo. Pero ikaw, hindi mo ba sasabihin sa kanya? Dagdag ni Sam habang nakayakap ito. Kumulas naman si Sandra at nagtatanong na nakatingin sa kanya. I mean, Grayson. No, why would I? Ayokong sirain sila ni Thea. Ayokong sumira ng relasyon.
Alam mong hindi ko gawain yun. You are the wife, Sandra. You have the right. Pero ayoko. Sagot ni Sandra. Saka nilagpasan si Sam. Napatigil naman siya sa paglalakad nang makita si Grayson at Thea na naghahalikan. She hates it when she feels like everything on her wants to break into pieces. Hindi niya alam kung bakit ganun. Ngayon inaamin niya na sa kanyang sarili na may nararamdaman na nga siya kay Grayson. Pero ang makita ang dalawa na naghahalikan ay para siyang nangihina. Teka, why that's so sudden? Grayson was not a perfect guy, pero bakit ngayon nasasaktan siya? Why all of a sudden? Humarap naman sa kanya si Sam na nag-aalala. At sa ganong posisyon ni Sam, natakpan ito si Grayson at Thea para hindi niya makita. Tumingin naman sa kanya si Sam na nag-aalala. Bakit sa kanya pa, Sam? Malungkot na tanong niya sa kaibigan at tumalikod saka naglakad sa ibang direksyon na hindi makikita ang dalawa. Malungkot naman na sinundan ni Sam si Sandra. Kung ako sanang minahal mo, hindi ka masasaktan, Sandra. Minsan talaga, nakakasakit tanggapin ang katotohanan. Malungkot na wika ni Sam. Magkaaminan na kaya ng nararamdaman sina Grayson at Sandra? O tuluyan ang umiwas si Sandra sa asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.